unang hirit. Unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat unawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran, ang kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, Walang pagod na naglilingkod sa inyo. sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, Unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Alright, good morning po mga kapuso. Good morning, girls. Good morning. Gising-gising na po tayo. Mapa-eskwelahan man o opisina ang punta nyo. Kompleto ang inyong umaga. Basta dito kayo sa unang hirit na katutok. At eto nga, meron tayong nagbabalik na kabarkada mula sa kanyang mahabang bakasyon. Plus work naman. Plus work. Oo. Linching Pascual. Yeah, thank you, Rhea. Good morning, guys. Good Bonjour, bonjour, nak. Hindi kasi, ano yun, yung first 2 weeks bakasyon, pero yung the third Yes. week, trabaho yun. At makikita niyo po yung mga pinagtrabahuhan namin sa Paris in the Sarap. next few days. At sa mga nagpaplano ng bakasyon dyan, etong good news para sa inyo. Sa katapusan ng Agosto, may ipapatupad muling long weekend. Pagbiyahe na ito. Alas ha, bawal ka na. Lahat dahil idineklara po ang August 29 Lunes bilang isang regular holiday para sa ating paggunita sa National Heroes Day. At bukod pa rito, idineklara rin ng Malacanang na regular holiday yung August 30, araw ng Martes, bilang pagkikisa naman sa pagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim ng Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan. Long weekend yan, ano? Samantala sa mga taga Quezon City at Quezon Province, ayan, special non-working holiday naman sa August 19, ngayong Biyernes na yan, mga mare. Ito'y bilang paggunita naman sa 133 kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Kaya, uulitin po namin, walang pasok o holiday sa August 29 at 30 nationwide at August 19 naman sa Quezon City at Quezon Province lamang. Ayan. Baka diretso nyo gawin yung 5 araw. Tayo wala, syempre. Tayo may pasok pa rin. Dito pa rin. Mahaba-haba pong bakasyon yan, mga kapuso. Biruin nyo kung kasama yung weekend. Yun nga, 4-day vacation po yan na dire-diretso para sa marami nating kapuso. Kaya, Lipad-lipad na. medyo planuhin nyo na po ang inyong mga biyahe at gastos. At sana hindi tayo masyadong ulanin sa mga dates na yan para talagang ma-enjoy natin ang long weekend natin. At para naman sa iba pang mahalagang balita ngayong umaga, narito na po ang top hirit. Sa mga mahilig mag-almusal dyan ng tinapay, lalo na yung tinatawag na Pinoy Tasty, may bawas presyo tayo dyan. Kahapon 50 sentimo ang ibinawas sa presyo ng kada loaf bread. Ayon sa Filipino-Chinese Bakery Association, dahil yan sa mas mababang halaga ng mga pangunahing sangkap ng tinapay gaya ng harina at asukal. Wala pa namang anunsyo kung magbabawas din po ng presyo ang mga commercial tasty, pandesal, at iba pang uri ng tinapay. Pero ayon sa isang grupo ng commercial bread manufacturers, susubukan daw nilang i-rollback din ang presyo ng ibang bread products kung patuloy na bababa ang presyo ng mga sangkap sa mga susunod na araw. At eto po, sa ibang balita pa rin, nagsimula ng manita ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga bus na hindi sumusunod po sa ipinatutupad na vehicle tagging. Kahapon, mismo si MMD Chairman Attorney Francis Tolentino pa ang nanguna sa paninita ng mga bus. At ayon sa MMDA, tapos na raw ang kanilang 7 buwang palugit sa mga bus company para sa naturang scheme. 7 months na pala na ang ibinigay nilang palugit. Pero meron pong ilan pa rin na hindi nakakapagpintura ng mga plate number sa harap, sa likod, sa tagiliran at bubong ng bus. At bukod pa rito, may mga hindi rin sumunod sa tamang sukat ng MMDA. At ayon kasi sa kanilang resolusyon, dapat may laking 900 by 1,200 millimeters ang sukat ng pintura sa bubungan, habang 300 by 400 naman sa likuran at sa magkabilang gilid ng bus, 200 by 400 millimeters naman sa harap, para kitang-kita po yan sa mga CCTV camera ng MMDA. At bukod po sa sukat, dapat ay dilaw din ang kulay ng pintura kung ang bus ay bumabiyahe sa EDSA at orange naman sa mga hindi EDSA ang biyahe.
Muli namang nagpaalala ang MMDA na simula sa August 22, magsisimula na sila magpatupad ng multa na 500 piso para sa unang huli at kanselasyon naman ng prangkisa sa second offense. Ang vehicle tagging scheme ng MMDA panlaban daw sa krimen, terorismo at sa mga lumalabag sa batas trapiko at kolorum. Oo, magandang scheme yan, ha? Pero sana nga masunod yung yung sukat kasi parang pag nakita ko may malaki, may maliit, parang maliit ay baliwala rin. Pebura ka na naman. pero may sinabing size kasi ang MMDA. 7 months na nga pala. Oo nga, 7 months na So pala this yun. week, puro warning lang. Pero Monday, ano na yan talagang. Pero kung di hulihan sila na. sumunod, pininturahan nila, pwede naman sila sumunod sa sukat. Hulihin It's pa on rin. the, sila nang gagastos ng pagbubura nun at paggagawa ulit ng mas Pagpipula ng malaki. bago. Doble Kasi gastos you have nila. to follow, doble gastos. Doble You have to gastos follow the nila. rules. Saan talaga makita, di ba? It's for anti-terrorism din naman yan. Baka may kumpanya, Tayo makikinabang baka may yan. pabrika ng pintura yung may-ari ng bus company, kaya okay lang sa kanya. Masaya yan. At sa kabila ng kaliwat ka ng kampanya kontra sa dengue, patuloy pa rin ang pagdami ng mga dengue hotspot sa bansa. Ayon sa tala ng DOH, kabilang narito ang Dagupan City sa Pangasinan, Balanga at Orani sa Bataan, at Anguagua, Angeles at Tabalacat sa Pampanga. Bukod pa rito, may outbreak na rin sa bayan ng Bantay, Cabugao, Candon, Santo Domingo at Bigan sa Ilocos Sur. Habang sa La Union naman, may outbreak na rin sa Bacnotan, Bagulin, Balawan, Bawang at San Fernando City. Sa Lawag City, Ilocos Norte naman nasa alert level 1 na at posible ring magdeklara ng state of calamity dahil sa dami ng bilang ng mga may dengue. Sa buong probinsya, pumalo sa 529 na ang mga naitalang kaso kung saan 12 na ang nasawi. Maging dito sa Maynila, nagsimula na rin magsiksikan sa mga dengue ward ng mga pasyente. Sa San Lazaro Hospital, 428 na ang na-confine. At binuksan na rin ng ospital ang kanilang dengue express lane kahapon. Samantala, sa ibang balita naman po, pinasabugan naman ang convoy ni Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadatu sa isang national highway sa Takurong, Sultan Kudarat kahapon. Kitang-kita sa bakas ng isang Toyota Fortuner ang lakas ng pagsabog kung saan sakay ang isang board member ng Maguindanao na si Dato Rusman Sinsuat Sr. at anak na si Dato Rusman Sinsuat Jr. Kabilang ang 2 sa 5 nasugatan sa nangyaring pagsabog, habang isa naman ang kumpirmadong patay. Ayon kay Governor Mangudadatu, kakonvoy raw nila ang Fortuner papunta sa kanyang birthday. At nang matapat raw ito sa isang bangko, tiyempong sumabog ang isang nakaparadang Kia Pride. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakatanim raw ang isang improvised explosive device sa naturang kotse. Kinundina ng Malacanang ang nangyaring pagpapasabog. Ang PNP naman, naglatag na ng mga checkpoints sa Region 12. Kwento naman ng gobernador, posibleng siya raw ang target ng pagpapasabog. Tindi nung tama, yung bakas dun sa Fortuner. Pero yan, sinasabi ni Governor Mangudadatu, siya daw yung target talaga Parang ano na naman niya, yung ang triggering device niyan, yung ano na naman, mga cellphone. Kaya ano. Kaya lang, di ba, hindi pa nga natatapos yung mga Yung daming kaso, di ba? Kahit pala nasa selda na rin, mas malaki pa rin yung threat sa buhay mo. Hindi pa talagang walang katapusan yung gulo dyan. Right. So, paano ka makaka-attract ng investors dyan? Sure. Totoo rin. Dumadaan ka sa highway, sumasabog. Pinakamahirap na lugar sa buong bansa, diba? Paano ka papasok dyan? Dumadaan ka lang sa highway, sumasabog yung mga nakaparada sa And to think, sasakyan. dati kasi akala natin baka election-related. Pero ito, layo pa pa election Malayo. Away-away lang. Galit na ito. Sa ibang balita naman tayo, nauwi po sa Tulacan at balyahan ng pila sa pamamahagi ng application form sa mga gustong magpulis at sa mga pulis na nais ma-promote sa National Police Commission NCR sa EDSA kahapon. Sa isang cellphone video, kitang-kita ang unahan sa pila. May 2 pang aplikante na hindi napigilang umakyat sa canopy ng gusali. May umakyat din po sa main entrance gate at dahil sa dami ng tao, nagiba pa ang babasaging main entrance door ng tanggapan. 3 ang nasugatan sa insidente. Ayon sa mga aplikante, wala raw kasing maayos sa sistemang ipinatupad sa pila. Pero giit ng NAPOLCOM, patas ang kanilang naging proseso at kulang din daw sa disiplina ang mga aplikanteng pulis. Ang nangyaring gulo sa tanggapan ng NAPOLCOM kahapon, yan po ang ating bubusisiin sa talakayan with Igan mamaya. Kahapon lang talagang pag ini-interview mo, nag-iinit ang mga ulo. Mahirap kung ganyan ka, maging pulis ka, tapos Nag-a-apply pa lang, nag-a-apply pa lang. Nakakatakot na ngayon, nag-a-apply pa lang sila. Ganyan na, di ba? Walang disiplina. Walang Paano pa disiplina. naging pulis sila? Bakit? Pero May bakit hawak hindi na nila baril, na-anticipate yan?